Magandang araw sa inyo mga kadiliman. Kumusta naman ang weekend? Sana ay nag-enjoy kayo. Kailan ka huling dumalaw sa sementeryo? Ang sabi kasi nila, kung hindi ka dadalaw, sila na lang ang dadalaw sa'yo. Pero hindi lang pala mga yumaong mahal sa buhay ang dahilan ng iba sa pagpunta ng sementeryo. Yung akala mong katuwaan lang, matinding takot pala ang hatid. Magandang umaga sa inyo, Sir Bob, at sa mga naatutok palagi sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Jose, taga Maynila. Nangyari itong karanasan ko nung nasa 20 anyos pa lang ako. Napagdesisyonan naming magkakaibigan na magpunta ng La Loma Cemetery ng hating gabi dito sa Maynila. Kinakabahan pa kami dahil first time lang namin gawin yon at hating gabi pa. Mahilig kasi kami ni Jomar sa mga paranormal, kaya hindi na makapaghintay yon nang sabihin ko sa kanya. Excited na siyang pumunta ng La Loma. Nagkaasiyahan pa kaming dalawa habang papunta kami roon. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ng mga oras na yon dahil siguro unang beses naming gagawin yon sa sementeryo at gabing-gabi pa. Pagpasok pa lang namin ay kakaiba na yung naramdaman ko. Malamig, tahimik, at parang may sinasabi sa amin pero nagtuloy pa rin kami. Hindi ko lang talaga maiwasan na magpalinga-linga sa paligid. Para din kasing may nagmamasid sa amin. Napansin pala ni Jomar yung pagiging balisa ko. Hindi na siguro siya nakatiis kaya tinawag niya ako. "Uy, Jose, kanina ka papalinga-linga dyan. Ayos ka lang ba?" Tanong niya. Agad naman akong sumagot kaya hindi na siya nagsalita pa. Pinagpatuloy na namin ang pag-iikot sa madilim at tahimik na sementeryo. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, nakahanap kami ng isang bakanting lupa. Walang nicho o puntod. Ibinaba namin doon yung dala naming tent at nag-ilaw. Mag-aayos na sana kami nang ayain pa ako ni Jomar na maglakad-lakad muna sa paligid. Total naman ay maaga pa. Medyo nakakakilabot dahil parang anumang oras ay may lilitaw doon na kung ano. Dito namin pinili na itayo yung iba naming mga dala. Halos isang oras din bago kami natapos sa mag-set up ng mga gagamitin para sa aming ghost hunting. Nang magsimula ay wala namang kakaiba sa aming paligid. Tahimik lang. Nang tumigil kami sa pag-aayos, may narinig kasi kaming kaluskos sa likod ng isang puno. Nagkatinginan kami ni Jomar dahil alam namin na kami lang ang tao doon. Medyo maliwanag din ang buwan kaya naisip ko na baka magnanakaw. Naghanap agad ako ng kahoy dahil baka tama yung hinala ko. Naghintay kami kung may lalabas, kaso ay wala naman. "Pre, tara, mag-ikot na tayo para masimulan na natin," yaya ni Jomar. Kinuha ko yung flashlight para sa ilaw namin. May mga ilang minuto na kami naglalakad pero napatigil kami dahil napukaw ang pansin ko ng isang musoleo. Hinila ko si Jomar kasi nailawan ko na parang may tao sa loob nun. Nakakandado naman ang gate ng musoleo kaya papaanong may tao sa loob? Inilawan ko ito kaso wala na akong nakita. Tanong ni Jomar kung ano daw ba yun. Ang sabi ko may nakita akong tao sa loob, nakaputi. Hinawakan niya yung gate na may padlock. Tanong niya paanong magkakaroon ng tao sa loob nakalak mula sa labas. Maging ako nung una nagtaka. Ang sabi ko, baka nasa taong yun yung susi at siya yung bantay. Inilawan ni Jomar yung nicho na luma na. Pati nga yung gate makalawang na kasi. Ang sabi ko pa sa sarili bakit dapat bantayan pa. Naatayo kami doon nang biglang lumamig yung hangin. Tapos napatingin kami sa setup namin na ilaw. Nagsindi yun ng kusa. Maya-maya itong namamatay sindi. Naglakad na kami pabalik sa lugar. Nang biglang magkalansingan yung gate ng musoleo. Ang sabi ni Jomar, parang nagalit ata yung mga bantay dahil naaabala namin sila. Inayos ko na yung ilaw pero hindi na siya sumindi pa
Kaya yung flashlight na lang namin ang ilaw at nagsilbing liwanag sa loob ng sementeryo. Pre, itutuloy pa ba natin to? Iba na talaga yung pakiramdam ko eh. Sabi ni Jomar at napatingin ako sa kanya. Ang pakay namin doon ay mag-ghost hunting at makahanap ng multo. Pero nung may nagpaparamdam na, imbis na matuwa kami, mas lalo kaming kinilabutan na parang ayaw nang ituloy ang gagawin. Mas lalo akong naguluhan nang kalabitin ako nito ng ubod sakit. Ang bigat kasi ng kamay niya, Sir Bob. Nang tingnan ko kung ano yung tinitingnan niya, ay isang bulto ng lalaking nakahubad ang naglalakad patungo sa isang madilim na mausoleo na walang tao at hindi abot ng ilaw ng poste. Malapit yun sa may malaking puno. Naglakad ako at dinala namin yung camera para i-record sana. Kaso ang hirap kunan dahil sobrang dilim nun. Ang labo rin kahit ilawan pa ng flashlight. Pre, huwag na tayong tumuloy dyan. Para umuurong yung tapang ko eh. Pagpigil ni Jomar. Kaso ako naman, nandun nakako kami. Kaya pinilit ko na lang siya. Kahit ako mismo sa loob-loob ko ay medyo natatakot na. Naglakad kami at nasa likod ko siya. Takot na takot pa nga. Ako rin ay kinakabahan na. Itinuloy namin ang pangahunting dahil sayang naman kung uuwi na kami. Lampas 12:00 na ng gabi yun. Nawala na rin yung liwanag ng buwan kaya mas lalong nadagdagan yung kaba namin. Yung mga kaluskos at ingay ng ilang kuliglig sa paligid, maririnig mo talaga. Pagtapat namin sa isang mataas na nicho, para akong naistatwa. Kasi parang may naatayong bulto ng bata. Kahit na hindi malinaw ang figura niya. Bigla itong nawala. Pre, nakunan mo ba? Tanong ko sa kanya. Ang sagot niya ay oo, kaso nga ay malabo. Naglakad pa kami hanggang tumigil kami sa isang mausoleo na kanina lang ay pinuntahan namin. Nawala na nga yung lalaking dapat ay susundan namin. Dito na kami natigil dahil napupundi na yung flashlight naming dalawa. Isang ingay ang narinig namin mula doon sa loob ng mausoleo. Nang ilawan ko, nagulat kami ni Jomar dahil andoon yung maitim na lalaking walang saplot sa katawan. Iniisip ko kung siya ba'y nakita ko sa loob kanina. Kaso naaputi kasi yung nasa loob na nakita ko at itong nilalang ay sobrang itim naman. Ang sabi ko kay Jomar ay i-record niya agad pero sa panginginig ng kamay niya aksidenteng nahulog niya yung camera. Ayun, nasira pa. Pre, tara na. Natatakot na talaga ako dito eh. Muli niyang pag-aaya. Ang lakas kasi ng hangin tapos ang baho na sa paligid. Pati yung paghinga ko parang may pumipigil pa. Ako tong matigas ang ulo, ang sabi ko. Sayang naman ang punta natin dito pre. Kanina excited ka. Ngayon naman takot na takot ka. Kanina kasi pre, maayos pa. Pero iba na yung pairamdam ko dito ngayon. Parang totoo nga yung sabi nila na hindi lang multo, may ibang elemento pa. Sagot niya. Kaya nga ghost hunting, naghahanap kami ng multo. Ang sabi ko sa kanya. Hindi na namin na-record yung itim na lalaki o yung kung ano mang nilalang yung nasa loob. Ang sama niyang tumingin. Tapos, para talagang hindi siya tao o ordinaryong multo. Tama nga yung napasok naming lugar, kaso ay naduwag lang si Jomar. Mas lalo itong natakot nang may sumitsit sa amin. Hindi yun hangin. Wala rin talagang ibang tao bukod sa amin. Maya-maya pa ay may tumatawa na at umiiyak sa paligid. Hinila na ako ni Jomar sa sobrang takot. Nandun na muntik na kaming madapa pareho dahil sa pagmamadaling tumakbo. At dahil mukhang wala na talagang pag-asa, ay sumama na ako dito at mabilis naming iniligpit ang mga gamit na inayos kani-kanina lang. Nanginginig pa nga si Jomar sa paglalagay ng ilang gamit sa bag. Yung tent basta ko na lang binalot. Bahala na kung masira. Mula sa malayo, dinig namin yung mga tawa at sigaw. Hindi na namin malaman ni Jomar ang gagawin. Hindi ako nagpanik noon, Sir Bob. Hindi kasi yun makakatulong lalo na at takot si Jomar. Dapat isa sa amin
ay nagpapakita pa ng tapang. Kahit sa loob-loob ko ay takot na rin ako, pero ginawa ko pa rin yun dahil baka mas lalong hindi kami makalabas ng sementeryo. "Tara na pre, iiwan ko na yung iba," sigaw niya. Pero ako, sinikap ko pa rin kunin ang lahat. Nagtatakbo kami kahit ramdam ko na ang tindi ng kilabot sa lugar. Hindi ganito ang nangyayari sa amin kapag sa mga lumang eskwelahan o kung saan pa kami nag-ghost hunting. Pero dito sa sementeryo, iba. Yung parang may kasama ka talaga at mukhang mga bantay pa sila. Pagdating namin ng sasakyan, sobra kaming hiningal. Bumalik pa ako ng tingin sa sementeryo. Nakita ko ulit yung malaking bulto ng itim na lalaking nakatayo mula sa malayo, malapit sa mausoleyong may malaking puno. Pinaandar ko na ang sasakyan. Si Jomar hindi pa rin maapaniwala. Sayang lang at nasira yung mga na-record namin. Ang akala pa nga niya hindi na kami makakalabas doon at tuluyan ng mababaliw. Sa huli inatawa na lang kaming pareho. Sinabi ko sa sarili na huling ghost hunting na namin yon. Mukhang marami kaming nagambala doon kaya busog na busog ang mga mata namin sa nakita. Hindi ko pa rin lubos maisip na mangyayari sa amin yon. Nakakahawa din yung takot ni Jomar. Hindi na namin inulit pa ang pag-ghost hunting sa sementeryo, maging sa mga lumang bahay at abandonadong mga lugar. Maraming taon na palang nangyari to. Hindi pa uso ang mga smartphones nun. Ang hindi lang nawala ay yung interest namin sa mga paranormal at kababalaghan. Hanggang dito na lang ang nakakakilabot naming experience. Sana ay mai-airy din ito sa channel nyo, sir. Salamat at God bless. At marami pa sanang istorya kayong ibahagi para sa mga listeners nyo katulad ko. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Ako pala si May, taga Baguio. Nais kong magbahagi ng nakakatakot na pangyayari sa amin ng mga kaibigan ko nang minsang mag-iya sila sa isang sementeryo dito sa Baguio. Nangyari to mga 10 years ago. Nagkatuwaan kami na mag-ghost hunting at itry daw namin dito sa sementeryo na hindi ko na lang papangalanan. Nung una ay umayaw ako kasi medyo may pagkatuwag ako sa madidilim. Nakakatakot pa naman doon. Bukod sa madilim ay ang laki pa ng sementeryo. Hindi ko pinaalam sa nanay ko yung balak namin. Magagalit kasi siya. Kaya ang sinabi ko na lang ay makikitulog ako sa bahay ni Bea. Bali 3 pala kami nagpunta doon, sir. Mga 8:00 ng gabi. Pero bago yon ay nagtanong muna si Bea sa kuya niya kung bukas pa daw yon kahit gabi na. Ang sabi nito, baka raw. Pero baka sarado na yon kasi wala nang tao doon kapag gabi. Nag-alangan akong sumama dahil baka delikado talaga at kung ano pang mangyari sa amin. Si Bea, ako at si Benny. Bali gay siya kaya masarap din kasama. Umalis na kami noon. At sinabi ni Bea na sa parke na lang ang punta namin. May dalang bag si Bea at ang laman noon ay flashlights at tubig. Ilang kanto rin kasi yon kaya sumakay na kami ng kotse. Habang nasa loob na kami ng kotse ni Bea, ang sabi ko ay bumalik na lang kami. Kinakabahan kasi ako dahil hindi naman namin alam kung anong maaabutan namin doon. Baka mamaya ay may mga halang na kaluluwa pala doon na kung ano pa ang gawin sa amin. Kinalabit ko yung dalawa at sinabi ni Bea na malapit na kami. Natanaw ko na yung mataas na krus nun. Nakakatakot yung itsura niya, Sir Bob. Gate pa lang ay kikilabutan ka na. Bumaba agad sina Bea at Benny. Ayoko na nga sanang sumama nun. Kaso, itong baklang kasama namin, tinakot pa talaga ako. Mas marami dito, bahala ka dyan, Mi. Kaya napilitan na akong bumaba. May dala din akong ilaw. Yun ang hawak ko bukod sa cellphone na nakasabit sa leeg ko. Baka kasi mamaya sa takot ko ay maibato ko yun. Pagpasok namin sa loob,
umihip agad ang malamig na hangin. Obvious naman na nasa Baguio kami kaya malamig, pero kakaiba yung lamig na yon, nanuot hanggang buto. Maliwanag kaya parang nabawasan yung takot ko. Akala ko naman dito lang kami sa may mga ilaw. Ang mga loka-loka, naglakad pa doon sa may kalayuan. E di sumunod na ako, sir, kesa maiwan pa. Habang naglalakad kami, hindi ko naman napigilan na magpalinga-linga sa paligid. Madilim na doon banda. Ang sabi ko sa kanila ay wag na kami magpakalayo-layo pa. Pero ang dalawa, nagpunta para maghanap talaga ng multo. Akala ko ay simpleng ghost hunting lang. Yun pala, papasukin pa namin yung mga madilim na parte. At dahil naroon na rin ako, nagpakatapang na rin ako. Baka kasi ikwento pa ng dalawa kung gaano ako kaduwag. Nauna si Bea. Si Benny naman ay nagpatihuli. Ako, hawak ko yung ilaw, kaya okay lang yung formation naming tatlo. Para kaming mga magnanakaw dahil nagbubulungan pa kami kada may sasabihin yung isa sa amin. At nang maarating na kami doon sa isang mataas at mukhang musuleyo ng isang mayamang angkan, naupo muna si Bea sa may hagdan. Inayos naman ni Benny yung isaset na kamera. Napadobling tingin ako sa likod ni Bea na may makita akong parang nakalutang na puti sa gilid ng musuleyo na hinintuan namin. Kinalabit ko si Benny dahil hindi ako makapagsalita sa kilabot. "Ano ba kasi, May? Sandali nga kasi," sagot niya sa akin. Pero kinakalabit ko pa rin siya. Nang tingnan niya yung tinuturo ko, napaatras siya kasi nandun pa rin yung nakalutang na kulay puti. "Ano yun? Multo ba yun, May?" Sigaw pa niya, samantalang kanina ay ang tapang. Tumayo si Bea at pati siya ay lumingon na rin. Nagulat rin siya, Sir Bob, at tinanglawan nga yun ng ilaw. Natakot kaming tatlo kasi hindi lang pala basta puting damit yon, kundi isang babae. Naatayo doon at nakayuko. Sabi ko kay Benny ay kunan na niya, kaso ay hindi na nakagalaw ito sa tabi ko. Kaya kahit takot din ako, sinabihan ko si Bea na ilawan niya para i-record ko yung babae. Noon lang ako nakakita ng white lady at hindi siya katulad ng mga napapanood ko sa TV. Mahaba rin yung buhok nito. Nang itaas niya ang ulo, bigla kong nabitawan yung camera. Wala siyang mukha, Sir Bob. Ang ginawa ko, umatras kami pati si Bea ay hinila ko na. Naistatwa kasi yata sa takot. Sabi-sabi kaming nagsisigaw at nagtatakbo. Halos maiyak na nga ako dahil sa takot. Kung kanina ay sobrang tapang nitong dalawa kong kasama, ngayon, Sir Bob, kulang na lang ay maihi sila sa pantalon dahil sa sobrang takot. "Girl, multo nga yun. Akala ko naman email lang yung mga sinasabi nila," sabi ni Benny. Hinihingal pa nga ako dahil sa bilis namin tumakbo. Pagtingin namin sa paligid, may batang babae naman kaming nakitang nagtatakbo. Tinawag ni Bea at balak pang sundan. Hinila ko lang siya sa braso na ipinagtaka niya. Bakit daw ba? Tatawagin lang daw niya yung bata. Sinabi ko sa kanya yung hinala ko sa batang yon. "Sa tingin mo ba, magkakaroon ng bata dito sa ganitong oras? Sino magulang ang hahayaan na maglaro yung batang yon?" Paliwanag ko sa kanya. Kita kong napaisip din siya. Doon niya lang naalala na nasa sementeryo pala kami at agets niya na hindi yun basta bata lang. Mga ilang minuto pa ay naglakad na kami palabas. Pero nakakita ako ng maliit na tao na parang nakabarong. Parang bata. Malabo rin yung itsura niya. Napatakip na lang ako ng bibig dahil gusto ko nang umiyak at sumigaw nun. Matapang pa kaming mag-ghost hunting nung una dahil ang sabi naman nila, hindi sa sementeryo ang karaniwang tambayan ng mga namayapa na, kundi sa mga ospital, simbahan, at kung saan na maraming tao. Pero sa sementeryo ay madalang lang daw, kaya malakas ang loob naming mag-ghost hunting nun. Pero hindi pala. Kahit sa mga puntod at nicho, nakikita mo sila. Gustong sumigaw ni Benny noon kaso tinakpan ko rin yung bibig. Ayaw naming makalikhapa ng ingay dahil baka sawayin kami ng nagbabantay. Hinila na namin siya ni Bea.
Ang masasabi ko lang ay maraming ligaw na kaluluwa doon. O siguro dahil yung Baguio nga ay napapalibutan ng mga kaluluwa. Yun ang unang beses na pinasok namin yung sementeryo at hindi namin makakalimutan ang karanasan na ito. Nagmadali na kami sa paglalakad at hindi na lumingon pa kahit na may narinig pa kaming sumisitsit. Tuloy-tuloy lang kaming tatlo sa paglalakad ng mabilis palabas. Naalagdag sa takot yung lamig at hamog sa lugar. Kumakapal nga. Nagunahan na kami sa paglabas ng gate. Nang makalabas na kami doon ay may matandang lalaking lumapit sa amin. Nagtanong siya kung anong ginagawa namin doon kahit gabi na. Sagot ni Bea ay naglalakad lang pero pauwi na. May dumating pa na isa at mga nagronda pala. Ang sabi ko sa dalawa ay huwag nang uulitin yon lalo sa sementeryo. Pagsakay namin ng kotse, tulala pa rin si Benny. Wala namang kibo si Bea. Habang ako ay napainom ng tubig. Para kasi napaos ako kakasigaw. Kinalabit ko si Benny pero tumingin lang siya sa akin. Baka hindi na ako abutan ng sikat ng araw kapag naulit yon. Tahimik kaming bumiyahe paalis dun sa lugar. Ito lang sir yung kwento naming magkakaibigan nung minsang magpunta kami ng sementeryo. Maraming taon na ang nakakalipas. Yung camera pala, hindi na namin pinanood yung mga kuha. Diretsong delete agad yung mga files dahil baka bangungutin daw si Benny kapag maalala pa niya yung naging karanasan namin dun.